June 1 at ito ang unang araw ng pasukan sa mga public schools. Kaya naman early this morning, sigurado akong mga gawaing back to school na ang nagsimulang umeksena. Yung iba excited pumasok lalo na kung bago ang mga gamit sa school. May iba namang medyo tinatamad pa dahil nasanay na mahaba ang bakasyon. Merong ilang ding medyo nag-a-adjust pa lalo na kung first time tumapak sa eskwelahan. Pero anuman ang nararamdaman kapag pasukan, kailangan pa rin pumasok. Walang choice para makapagtapos. Period. At sa gitna ng mga ito, may mga problemang may kinalaman sa school na kinakaharap pa rin ng mga magulang mula sa simpleng pagpili ng mga school supplies, study habits ng mga bata, paghahanda ng baon, hanggang sa mga nagtataasang matrikula. Halaka, Naku, ito na matrikula. nga ang tanong. Paano nga ba sosolusyonan ang mga problemang ito at iba pang mga school issues? Ito mismo ang pag-uusapan natin this morning with our celebrity moms, kasama ang kanilang mga kids na grade schoolers din. Sa tulong ng ating dalawang experts pagdating sa early childhood development at sa school preparations, makichika na and take a tip or two sa ating Usaping Back to School, Si Nanay Dapat Cool. Back to school ba ito? Aba! Simulan natin sa pamamagitan ng isang recitation about school items with our studio audience sa ating Libre! Teka, libre! Ready na! O ano bang hinihintay nyo? Come on! 1, 2, 3, here we go! Walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're different people, but we have fun. Ayan na nga at pag nanalo sila ay makakakuha ng gift packs from Lactopathy and Lactovital. Mel! Anong gamit sa school ang favorite ng mga bata dahil dito nakalagay ang mga baon nilang pagkain? Alam ko po yan. Alam mo yan? Yes! Lunchbox! Yes! Ready na! O ano bang hinihintay nyo? Mami Agnes, anong gamit sa school ang bawal mo makalimutan? Dahil dito nakikita ang iyong identification. ID! ID is correct! Okay. Mamili na anong case ang kailangan ni Baby para maitago na maayos ang kanyang mga pencil, eraser, ballpen. Pencil case! Yes! Minsan naka-stroller, minsan nakasukbit sa likod. Ano ito importante na gamit pang school kung saan nakalagay ang lahat ng mga school materials. Mama lang po yan! Bag! Bag! Ma'am, Raquel, anong gamit ito sa school na kailangan para maayos na matandaan at maisulat ang kanyang mga lesson for the day? Notebook! Notebook! Ayan, Mami Lati, anong gamit sa school ang madalas makikita sa library o kaya naman dala-dala ng mga kids para basahin ang kanilang iba't ibang mga lessons? Libro! Libro! Dapat laging may tasa at malinaw ang sulat. Anong P ang dapat laging meron ng mga bata para sa eskwela? Pencil! Pencil! Makulay ang buhay sa school kapag gamit ang sina ito para gumawa ng mga art activities. Crayon! Crayon! Crayons! Pwede! Kahit ano. Anong P ang kailangan dalhin para sure na matutuli sa mga pencil at panulat? Pantasa! Pantasa! Mami Rufina, ano itong dapat baunin sa school para makahugas lagi ng kamay sa school at makaiwas sa sakit? Sabon! Sabon ang tamang sagot! Sis! Alright, thank you so much, Jelly! Mula sa recitation, it's time to check today's attendance. Sino-sino nga ba ang magiging classmates natin sa chikahang back to school na ito? Mga sis, narito na ang mga celebrity mommies with their kiddos. Let's start with Sherilyn Reyes and grade 1 son Kirsten. Glidel Mercado kasama ang daughter niyang kinder na, Anissa. Bernadette Allison and grade 1 daughter, Icy. Regine Tolentino and grade 5 daughter Rain. Okay mga sis, let's start the class sa pamamagitan ng isa pang recitation.
Okay, celebrity moms, anong bagay na hindi nyo nagawa nung kayo ay nasa grade school or elementary pa lang na gusto nyong magawa ng inyong mga kiddos? Ang natatandaan ko, hindi ako nakakasama sa mga field trips. Because, Kasi ayaw ng mom ko. Sobra siyang possessive. Oo, na oo. parang wala siyang tiwala. feeling niya parang Parang ma-aksidente, parang Oo, magano. So, oo. hindi ko na-enjoy masyado yung mga field yung trips nakasakay with ka dun sa classmates. parang Sa bus, di ba? tapos may Yung mga ganun. kayo, baon, Oo, ganyan. hindi ko masyado naranasan. Okay. Ako naman Bernadette. gusto ko maging mas active siya sa sports. Kasi ako talaga lampa. Oo, Tapos nung high school ako, pinagbawalan pa ako ng any kind of sport. Because, Meron akong blood complication na bawal. Bawal akong mabangga-bangga kasi nagkakapasa-pasa talaga. okay. So, gusto ko siya maka-enjoy ng sports ma-expose activity. naman Oo, sa sports. ayoko maging katulad ko na medyo hindi sports. okay. Yun. Ako din, Red. ganon. Yung sa school, pag pinipili, di ba may team captains, team A, team B. Ako lagi yung huli. Ayaw nila ako makasama sa team. Kasi I was always the shortest one. At saka hindi talaga din ako athletic. So, Di ba pag intrams pa naman, usong-uso yung mga nag-volleyball, yung mga ganyan. hindi ako banong-bano sporty. dyan, Kaya, Masyadong sporty, na-miss sporty. out ko yung mga experiences na yan sa school. Okay. Shay. Bawa may usong pencil case, di ba? Gusto ko Oo. kung ano yung gusto nila, yun yung bibili nila. Oo, kasi, Kasi diba dati, dati syempre, tayo may magulang yung pinipindot namimili. one, lalabas yung ganito. Di ba? Di ba may ganon? Eh, dati mahal yun eh. Oo nga. Ngayon, afford ko na para sa mga Oo, anak di ko. ba? Tsaka parang iba na yata ngayon yung mga pencil case Correct. nila. Okay. Nag-aayos lang ng box si Kirsten, sandali lang ha. Oo, naguguluhan yung mundo niya eh. Maporma Mga siya. sis, just stay in place and listen attentively. Lesson on school preparations up next. Pero bago yan, narito muna ang latest sa pinakamalaki at pinakabonggang talent search sa bansa ngayon. Ito ay ang Ikaw ang Pastar Chika Update sa The Next Big Star! 151. The contestants have been trimmed down to 40. The contestants have been trimmed down to 40. All of them are getting ready as they take another level. All of them are getting ready as they take another level. The next big star dream and become the next big star. And the tougher challenges for our top 40 are facing the tests head on. The girls surely are facing the tests head on. I'm And here right how? now. I will be strong enough. I'm here right now. And I will be strong enough to face. I'm better po sa pagpili ng song. I'm better po sa pagpili ng song. Kasi po ito po yung one of my biggest dreams. Kasi po ito po yung one of my biggest dreams. Heartbreak na akong tao. Hindi po kagandahan. Sa pamamagitan po kagandahan. Boses ko po. Ipapakita ko po sa kanila. Boses ko harapat dapat. Maipapakita ko po Who sa among kanila. Denise, Nakarapat Camille, dapat po tayo. Patricia, who among Nikki and Rachel can make it to the top and become our next big star and become our next big star. Forward the best and the worst will be. The best and the worst will be. Like kids forever. 1, 2, 3, here we go. Best of friends will always. Back to school, chikahan pa rin tayo mga sis, and our next discussion for the day ay tungkol sa mga karaniwang problema when it comes to school preparations. And with us this morning is Miss Jing Lejano, Editor-in-Chief of Good Housekeeping Magazine, para turuan tayo ng iba-iba pang mga formula to solve ang mga school preparation problems natin. Unahin natin ang school bag. Each Gusto ba natin? guest Okay, sige. will May mga choose ano one yan? item and answer okay. corresponding questions. Alright, o sige. Okay, Let's start with Regine. Regine, choose one item. Okay. Tas may question O, dyan. paano pag hindi namin nasagot? Ano ba yan? Kailangan, Ay, kaya meron minus. tayong Baka ano. math naman yan. Okay, what is the question? Alin ang mas okay? Hatid sundo ang anak o mag-school bus? Para sa'yo. Hatid sundo, of course. Kasi Because? may bonding time on the way home and papunta. And that's the most important kasi, di ba? Malaking may bagay kwento. yun eh. Quality That is time if talaga. you will be the one to pick them up. Yes, actually, it's my husband who gets a chance to do that with the girls. And so, dun niya nalalaman lahat. Mula sa mga crushes, kung ano yung kinakain nila, sa kung ano yung homework. Diyan lumalabas at ang mga kwento At saka niya. bawal yung pag tinatanong sila, how was your day? Bawal yung fine. It has to be kwento kung ano Oo, yung nangyari oo. throughout the day. Okay.
Miss Jing. What can you say? Ano ba mas okay? School Okay bus naman yung or hatid sundo kung may oras si mami. Kung kaya. Oo, kaya lang, di ba, maraming mami nagtatrabaho, Yes. nasa opisina. Pati yung mga tatay. So, exactly. So, bus service. Tapos, kasi minsan, lumalabas na mas mura pag bus service. Pero kailangan pipiliin nyo kung sino yung kukunin yung bus service. Mas maganda yung accredited ng eskwelahan. Yes, Di ba? oo. Kasi safety ng mga anak natin, kailangan unang-unang priority yan. Okay. Alison. Bernadette. Bernadette Alison. Oh, Alison. Alison ba? Alison talaga. Okay. Bungbo. Para kasi nasa school tayo eh. Parang Miss Alison, gano'n. Extra. Okay, Ejercito. lunch Ejercito. box. Lunch Okay box. lang ba kung ulam at kanin ang ipabaon sa anak? Oo naman. Oo naman. Actually, si IC, there was a time, even if hindi siya whole day, nag-request siya sa akin ng rice. Gusto talaga niya ng Gusto niya? rice. Para may Anong energy. Japanese fried rice. Aba? So, nung gabi, Abala? niluto ko siya ng Japanese fried Oo. rice. Abala sa Para umaga? nung the next day, yun ang ano niya, kompleto na, may ground pork, ground beef, may kung May ano-ano konting na doon. gulay. Itlog, So, ganyan. happy naman ako at nag-request siya ng ano. Tapos ubos? Ubos! Ubos na ubos! Yes, ang ganun. Perfect! Actually, Very minsan, good girl. parang mas okay ngayon nagre-request na lang sila. Kung Kasi ano mas yung gusto kinakain. nila eh. Mas Oo. kinakain eh. Tsaka parang mas less pa yung iintindihin mo kung ano ba yung lulutuin mo. At Lalo least na yun pa- talaga nag-request Winner sila. yan pagka ulam tsaka kanin. Kasi di ba pag nasa eskwela sila, kailangan lang maraming energy. Doon nila kukunin yun. Oo, that's para makapagpaaral sila, di ba? Pero i-avoid lang natin, kunwari, yung mga sabaw. Kasi minsan, gusto Ay, napapanis, oo. gaya Tsaka ng tinola. natatapon. Natatapon. Tapos mangangamoy mo yung bag. Oo nga. Tapos Tapos maganda magsepo-sepo. siguro na hihiwalay nyo yung ulam sa kanin. Okay. Next. Glidel. Paano malalaman kung ang school items ay toxic or non-toxic? Actually, hindi ko rin alam eh. Wag Siguro nang may diba? nakalagay naman siguro like sa Crayola, di ba? May Oo, nakalagay meron. naman kung toxic siya or non-toxic. Unless naman kainin niya na parang Oo. candy. Oo, or Toxic pa sabihin rin niyo yun, sa mga diba? anak ninyo na lang to be safe na huwag kakainin yung mga school supplies. Di ba mag isusubo? Especially yung mga clay, di ba? Yung mga eraser, yung mga clay. Kasi ba yung sinusubo nila? Parati yan, di ba yung dulo ng ballpen? Oo. Ayan, Dulo ng ayan, si lapis. Janice. To be safe lang, di ba? Kung toxic or non-toxic man yung gamit na yun. Oh, dati na nasa school ako, yung kabilang side ng ballpen ko, flat na. Bakit akangat-ngat mo? Tsaka ako yung eraser. Nag-aangat Nung maliit Diba ako, nag-iisip yung ako eraser, eh. di ba sa pencil? Angat-ngat Hindi, din yan. kasi ngayon marami na lumalabas na toxic items. Lalo na yung nabalitaan natin a few years Yung mga- ago na from China. Yes. So yan yung mga mataas ang LED, lead content. PVC, BPA. Ang dami-daming acronym. Pero para sigurado nga kayo, may nakalagay naman na non-toxic. Tapos sa mga plastic, kasi nilalagyan natin ng pagkain, di ba? Sa ilalim nun may mga numbers eh. Yes. So may, i-avoid natin yung 7 at 3 kasi dun yung may potentially, ayaw natin maano na, potentially harmful. Potentially Yung harmful. Yes. Okay. Yung okay 1, 2, and 4. Okay, go Shay. Okay, piliin ko daw yung pagkain at gutom na daw siya. Oh, ayan, yehey. Ay, ano ba yan? Math ba ito? Paano daw i-encourage ang anak na wag kumain ng junk food sa school? Ako, ayan na. ay, diba, ano? Isang bagay yan na hindi natin may iwasan dahil hindi naman natin nababantayan yung mga anak natin. Pag di ba, nandoon na nasa sila. School, oo. Pero like ako, ang ginagawa ko, pinapabaunan ko sila ng Maayos Oo, na na pag- gusto nila na pagkain. Ngayon, Healthy like snack. si Pawi, may money na siya. I always tell him na, halimbawa na gusto mo talaga yung junk food, just make sure na kumain ka ng tama muna bago mo kainin yung junk food. At saka hanggang ngayon, hindi siya bumibili ng soda sa school. Dali mo So, na. tama, Kasi dapat. parang dali mo na. Tama si Mami Sherilyn na pagdating kasi doon, hindi talaga natin sila nababantayan. So, Yes. siguro ang pwede lang natin gawin, pag uwi nila, pakiinin nyo ng prutas, painin nyo ng juice Para para, balanse. ma-counteract. Kasi minsan talaga let go na lang. Hindi Oo, mo kaya minsan, mababantayan. di ba, minsan naiingit din sila sa mga classmates nila na ba't sila kumakain ng mga junkies? Mahirap silang awatin kumain ng junk food kung yung mismo mga nanay mahilig sa junk food. Totoo! Ay, anak, Oo. junk food. Yan, wag mo kakainin. Sa junk foods. Oo nga. Tanungin naman natin yung mga kiddos. Okay. What do you like most about school, kids? Aside from recess. I play with my friends. Yeah. What else? How about the teachers? You like the teachers, diba? Yes. Anissa! What do you like about school? I like to learn. I love your answer. Very good.
Icy, how about Icy. you? Because I get to meet new friends. Ay, oo nga naman. Friends. Baka-friend. Very sociable. Rain. I like school because I get to meet new friends and I get to learn new things. Ay, very good, very good. Eto na mga sis, mula sa isang back to school na chikahan, narito pang isang sorpresang chika with Test Bomb. Test Bomb! Mula sa school preparations, mga school issues naman ang susunod nating susolusyonan sa pagbabalik yan ng Sis Wawawa! 2, 3, here we go! Best of friends will always, always be. Mga sis, our class continues and our next topic ay tungkol naman sa mga school issues na kadalasang pinoproblema ng mga magulang dahil apektado ang kanilang mga anak. At kasama naman natin ngayon ay hindi lang isang teacher, kundi isang early childhood development specialist din, si Dr. Lilian Wadyong, who will teach us the ABCs and the 1, 2, 3s of facing school issues. Meron mga activity books para sa inyo. Asan na ba yun? Ito, Get hawak, one. hawak ni August. Get one and Kirsten, give to mommy. choose one. Yes. Choose one activity book. Tapos niyan, meron niyang question. Shay, there's a question inside and you have to answer it. Pag tama ang sagot mo, mapupunta na yung activity book sa iyong anak. What is the question? Ano ang dapat gawin kung hindi type ng anak mo yung pinamiling school items ng magulang? Ng anak, ang pinamiling school items ng magulang. Okay. So pag hindi niya nagustuhan yung mga binili niyong pencil case, O kaya mga notebook. ballpen, ganyan. Kaya School nga yung bag. ibang schools, di ba, parang nire-require nila na sa kanila na lahat. May Oo. nakatatak na doon yung name ng school Sa para school bag uniform. pala. Para wala nang Pati. inggitan. Oo, para walang inggitan. But Oo. just in case doon sa mga schools na hindi naman nire-require yung ganun, eh di siguro dapat sumama sila sa mga magulang nila. I-consider din nila yung budget ng parents nila. And halimbawa, nabili na ng magulang, i-explain lang ng mabuti. 'Di ba? Siguro, anak, gamitin mo muna to. Pag nasira, saka tayo Oo, bumili. or pag naubos na, let's say, notebook. Oo, saka na natin bilhin yung gusto mo. Okay. Tama yung sabi ni Shay Sherilyn. na you bring your child with you pag binibili yung school supplies because that's an exercise in decision making. Yes. You let the child decide for himself kung ano yung ang gusto niyang kulay, kung ano yung gustong type. That way, na-avoid mo yung conflict between the two of you. And at the same time, naho-hone yung kanyang decision-making ability. Saka pwede mo sabihin doon sa mga bata, let's say, kunwari sa school bag, anak, choose something that is below, let's say, 500 pesos. So, alam din nila yung O, value diba? ng So, pera. Bumabudget din sila. Para nakita mo, nagbabasa din sila ng price tag. Correct. Para sa ganun, ganahan naman silang pumasok din sa school. Okay, Okay, next. next. Paano ipapaliwanag sa anak na kailangan siyang lumipat from private school to public school dahil sa taas ng matrikula? Ako siguro sabihin ko talaga yung totoo na hindi kaya ng mommy and daddy na mag-private school muna siya ngayon. So siguro para hindi masayang yung school year, mag-public school muna siya. Tapos next time, pag may pera ng mommy at daddy, saka siya lumipat ulit ng private school pag kaya na. That's true. You have to be honest. In anything that you will decide on, kailangan honest ka sa anak mo. But explain it in a way that they will understand. You don't have to tell them yung budget, kung magkano or gaano kaliit, but tell them na ito yung sitwasyon natin ngayon. Hindi natin muna ma-afford, but it doesn't end there. Pag nagkapera tayo ulit at pwede ka nang ulit bumalik doon. Pero kung nag-public school ka, na-enjoy mo naman, edi you can choose to stay there. Bernadette. Question. Ano ang dapat gawin ng magulang kapag binubuli ang anak sa school? Nako, yan. Medyo mahirap. Ang hirap ng topic na napunta sa akin. Binubuli. Well, ako, siguro my first instinct ko is to go to the school and talk to the teacher. Alamin ko sino yung bata. Kasi ang instruction ko naman sa kanya, never start a fight. Pero pagka inaway ka na, wag ka rin namang... Pag tinulak ka, itulak mo rin siya. Wag ka rin namang weakling. But you have to go to, pumunta ka dun sa teacher mo at sabihin mo, magsumbong siya, yung gano'n. Para at least the teacher will know Will be who to aware. talk to at maging aware naman yung teacher. Kasi yung teacher talagang una kong kakausapin. Una kong gagawin. Doktora. The first thing to do is to talk to your child and let the child relate exactly what happened. Kasi it might not, you might not have to go to the teacher. Kausapin mo lang yung anak mo, makukuha mo yung totoong story. And then,
tabi mo sa anak mo, you tell me the truth because if you lie, we cannot solve the Problem. problem. And then if it's really a big concern na yun of bullying, then you go to the teacher. Ayan. So, kailangan maging observant talaga tayo sa mga anak natin. Virgin. This is the question. May mga dapat bang bayaran kapag sa public school pina-enroll ang anak? Sa experience ko sa unang hirit, kasi may ronda eskwela kami, ang sabi daw, wala daw talaga dapat bayaran, pati yung mga books and all of that. So, Wala talagang dapat bayaran. Kaya lang, yung ibang public schools, humihingi ng donation. Kasi iba yung bayad, iba yung donation. Pero yung donation dapat voluntary, di ba? It should not be an obligation. It's not an obligation. Kung kaya mo mag-donate ka. Kung hindi ka required. But then, merong mga schools na yung donation hindi voluntary. Di ba? Yun ang nagiging problema. Oo, donation, pero parang obligado ka mag-donate. So, para lang malaman ng mga sis natin, kapag nasa public school, walang dapat bayaran, hindi rin required mag-uniform. Alright. So, okay, kids. Your turn! What is your favorite subject? Rain. Kirsten. Rain. Rain. My favorite subjects are CLE, PE, and math. Wow. CLE, PE, and math. Wow. Okay. How about you, IC? I like music and science. Music and science. Anisa. What's your favorite subject? What do you like? Painting ba ang sabi niya? Art. Wow. Kirsten. CLE, math, reading, and language. Ang dami naman. Wow. Ang daming favorite. Ang daming buti yan. Okay Maigi, yan. maigi yan. Maigi. Mga sis, natitiyak ko marami na kayo natutunang tips para mabigyang solusyon ang mga kinakaharap ninyong school issues. At eto pa ang isang back-to-school tip naman sa ating Tip na Hip, Ginhawang Kalakip! June na naman mga sis, meaning back to school na naman ang mga chikiting natin. Kaya this week, iba't ibang back to school tips ang ibibigay namin sa inyo. As usual, syempre, hirap na naman silang mag-adjust from vacation mode to school mode. Kaya ang payo namin makakatulong sa inyo kung 1 week before school starts, patutulugin nyo na sila ng maaga. Practice para pagdating ng pasukan, maaga sila matutulog, maaga rin sila gigising. Hindi ba mas magasaya yon? Okay, kaya tumutak lang kayo mga sis dahil marami pa kaming back to school tips this week sa Tip na Hip, Ginhawa ang Kalaki. Here we go! Best of friends will always, always be. Mga sis, the short break is over dahil nagpapatuloy na ang ating back-to-school lessons with our celebrity moms and their kids, of course. Alright. Okay, ganito ang mangyayari. May mga sitwasyon ako mga babasahin. Kung applicable sa inyo, taas ang ballpen. Agree. Mommies. Ayan. Pero kung hindi naman, wala kayong kailangang itaas. Oo, wala lang. Okay, let's start. Let's say walang laman ang notebook ng anak dahil tamad itong magsulat. Kasi di ba, meron silang daily report of what Yung homework. ano nangyari Oo. today. O kaya, yeah. Yan, nangyari na ba yan Requirements sa for the inyo? next day. Na hindi nagsulat ang mga anak. Si IC tingin nyo, talaga wala. naka-raise, hindi pala. Wala pa naman, walang naka-experience sa inyo? Ako, isang beses yun. Nasabi ko, bakit walang laman to? Bakit, anong wala kang assignment? Sabi na, no ma'am, na-late ako. Hindi na daw niya nasulat kasi in-erase na yung blackboard. Pero, alam niya. Nasa utak niya. Nasa utak niya. Minemorize naman Oo, niya. minemorize naman niya. Kasi kung hindi, di ba, magtatawag ka pa sa other mommies? Oo, para Di ba kopyahin sa'yo- pa, diba? Di ba sa'yo Pag nangyari absent, yan? ganyan Jen? ginagawa Yun. ko. Nangyari sa'yo yun? Oo. Inaward-award ko yung anak ko. Kasi hindi siya kumopya? Oo, o nakalimutan kasi niya? daw, hindi, nung dumating siya, medyo na late. Yan. Basta excuses. Basta Sabi ending din- walang laman. Oo, sabi ko, nung recess, I forgot. Naku, ayan na. Ayan na. So, Ano, tumatawag I ka forgot? na. May gano'n, I forgot. Ayan na. Miss Ching, Doktora. You know, pag umuwi anak mo walang laman ng notebook, huwag ka magre-react ka agad. Di ba? Kasi maraming dahilan. Unang-una, pwedeng yun na late. Di ba? Find out first from the child what happened, bakit wala. Or baka naman malabo ang mata, walang makita sa blackboard, ipapatest mo siya ngayon sa doktor. Di ba? Next situation. Mas inuuna ng anak ang manood ng TV o mag-computer kesa paggawa ng assignments o mag-review ng lessons. Ayan na.
Ay, Parang ako. lahat ata sila. Okay, sige, Ako, Shane. hindi kasi ganito. Sa math lang naman. May binigay na kailangan i-review at i-memorize ng mga formula. Okay, mga 3 weeks yon bago mag-exam, mag-test. Hindi naman pwedeng araw-araw na ginawa ng Diyos, magbubunga nga ka sa anak mo na, hoy, reviewin mo yan. O, hoy, kasi syempre tumatanda sila. Kailangan maging responsable sila sa Correct. mga, Oo. ano nila sa eskwelahan. So, ang ginawa ko, since ayaw mo makinig, hindi ako nagkulang ng salita sa'yo, okay, eto, nag-test, 0. O, sino ngayon na nagsasuffer ng consequence? Ikaw. So, alam mo na kung anong gagawin mo sa susunod. Syempre, yung test, wala na, 0 na. Tapos Oo, na. Iba Oo. pa rin pag talagang prepared ka. Correct. At minsan, kailangan ma-experience nila yung Para ganon. matuto talent Yes, talaga para din sila. matuto. Okay. Glidel. Glidel. Na-experience mo Oo, din. lagi. Kasi ako yung nagtuturo sa kanya ng homework, yung gumagawa ng homework, tsaka nagre-review sa kanya. So minsan, lalo pag may mga cartoons na napalabas, talagang yung focus talaga niya nandun sa TV. So ang ginagawa ko, pinapatay ko yung TV, tapos sinasabi ko sa kanya na homework time, tapos review time, kailangan talaga mag-focus siya para na rin parang training sa kanya na magseryoso siya sa pag-aaral niya. So sumusunod naman siya. Siguro mga 1 hour sa afternoon. Let's turn on the TV na. Masasanay din naman. Masasanay din naman. Lalo pag nagkaroon ng routine, yung at a certain time of the day, doon kayo Yun ang ginagawa. mag-homework, masasanay sila. Okay, Bernadette. Ako, I think yun yung problem ko, yung routine. Kasi with IC, parati kaming nag-aaway pagdating sa review. So, etong end of the school year, itong kinder 3 siya, nag-hire ako ng tutor for twice a week. Iniyakan niya yon, ayaw niya kasi gusto daw niya ako. Pero pag ako naman, ang dami niyang excuses, kesyo manonood ng ganito, Magbabanyo, hungry, I oo, don't like ganyan. naaantok. So, sabi ko, ayoko nang every time na lang we're studying, away. So, for twice a week yun, dumarating yung tutor. Pag yung tutor dumating, bakit siya? Uupo lang siya. Nakikinig. Nakikinig siya talaga. So, pero pag sa akin, parang... Kasi Ang daming nararamdaman. Yes, ang daming arguments. So, nag-compromise kami. Twice a week may tutor, tapos the rest of the week ako. Doktora. Kasi, ang point ko dito, yung sinabi ni Jelly kanina, yung establish a routine. But the important thing is, pagkagaling ng bata sa school, wag mo naman, umupo ka dyan, mag-homework ka. Diba? Pagod yung bata the whole day nasa school, pagkatapos pagdating, pauupuin mo, mag-homework ka na. Oo. So rest time muna. And Magmerienda muna. magmerienda, magpalit ng babahay Uniform. na Para damit, presko. comfortable na presko, manood ng TV muna. Oo, ma-relax lang ng Ma-relax konti. lang ng konti. Pagkatapos doon, tsaka kayo mag-lesson pag nagawa niyo na lahat ng mga gusto niyang gawin. Para very pleasant yung association niya sa studies. Okay, next. Okay, next. Mas nakafocus ang anak sa extracurricular activities kaysa sa academics. Ayan, meron, Reggie, ko ba naka-experience nun? Yeah, kasi mahilig silang sumaya, mahilig sila sa sports. So, parang yun ang gusto nilang gawin. Tapos, ang dami pa nilang gustong salihan na activities in school. So, minsan naging yun ang focus nila. So, actually, we just limit it to maybe one extracurricular activity. Tapos, isang class, like isang dance class sa weekends. And then, yun, we just always encourage them. Actually, ang nag-work sa amin, yung style, is yung reverse psychology. So, sasabihin namin, sige, you can do that. Naku, sinasabi mo, malalaman na niya. Hindi. Naiintindihan mo ba yan? Okay. Yeah. So, it kind of works when we just try to, when you don't push it, actually, minsan sila pa mismo yung may gustong, mas I have to excited. study first before I do this. Minsan nga doon nga yung mga diba, yung pag, ito ang dapat mong gawin, ito, ganyan. Hindi talaga nakikinig. Pero pag relax ka lang, okay, you don't wanna do it, okay. Pero after a while, parang, okay, mom, I wanna do it na. Parang ganun, diba? Reverse mo lang. Sino ba Actually, importante yung yung extracurricular activities kasi we think of it as non-profitable, non-productive, pero actually they learn. What they learn from the academics, natututunan din nila sa extracurricular activity. And you don't only focus on the cognitive development of the child.
kailangan yung socialization niya. Yes, oo. Nandun yun. In fact, pag nag-apply sa trabaho, pag nag-interview kami, tinitignan din namin yung extracurricular activities. Oh, okay. Hindi pwedeng puro cognitive, ano naman, geek or nerd, di ba? Importante pala yun. All around pwede ka. Hindi, kasi minsan, ako naman, sinasabi ko lang, kaya lang, mga anak ko kasi ang hilig din sa ganyan, cheer dancing, sa mga ganyan. Kaya lang nangawa ko kasi pag umuwi sila, parang pagod na pagod sila. Ikaw lang yung pagod, akala mo, pero actually, Pero gusto naman nila yun. Janice, mabibuild din naman yung kanilang resistensya. Oo nga, alam ko naman yun. Kaya lang, syempre naawa. Ay, gusto nila discipline kasi kailangan nilang i-manage yung schedule nila. I think lalo na ito pagka mas matanda na yung bata, di ba? So, teamwork, discipline, di ba? The Time value of hard work. management. So, nakakatulong siya. Pero yun nga, kung pwedeng malimit, tas sabihin mo pa rin sa kanya na kaya ka nasa eskwela is para to learn, Yes, di ba? So, all those other stuff are like bonuses. Mamaya yung mga anak ko, ayaw. O sige. Okay, eto na. Short break muna tayo mga sis. At mamaya mga kasis natin out there, makikisit in na sa atin this morning. Pero narito muna ang short break, chika, with Tess Mom. Mga sis, back to school pa rin ang chikahan kasama ang ilang problemadong nanay sa pagbabalik yan ng Sis Wow Wow Wow! 1, 2, 3, here we go! Best of friends will Mga sis, welcome to our class discussion at pati ang mga kasis natin out there kasali sa ating recitation. So ito na. Eto Magtatanong na ang ating mga kasis. Yeah. Tapos, sasagutin ang ating mga guests today. Eto, panoorin natin. Makatutulong ba kung babantayin ng anak sa eskwelahan? Tanong natin natin mga guests kung para sa kanila. Sino sa tingin sa inyo na nagbabantay makakatulong? sa school? Hindi ako. Okay, hindi Yaya ka. ko. Yaya niya. Even up to now kay Pero IC? ngayon hindi na. Yung younger. Kaya nga, depende sa age. Nung Depende sa kinder age. 1 and 2, merong bantay. As in the whole Sa time? labas. The whole time? Kasi bawal din naman sila sa Oo, loob. bawal din naman sila sa compound ng school eh. So, nung nag-K3 siya at ngayon grade 1, wala na. Oo, pero Hatid yung sundo na lang. younger Hatid years. Sundo. Ikaw, wala. Si Kirsten, ever since wala talaga. Si Paolo din. Hindi, kasi protective nga ako na nanay, di ba? So, nung medyo napagsabihan ako ng asawa ko na hindi nga dapat ganun dahil mga lalaki yung mga anak ko. So, natuto ako. Ayan. Ako yung sa akin masakit, pero sige, go. Oo, okay. Magiging self-reliant sila pag ganun. Tsaka iba, kaya naman natin pinapapunta rin sa eskwela yung mga anak natin para maging independent sila. So, paano sila magiging independent kung binabantayan nyo, Oo, di tsaka ba? alam, kahit di kayo nakikita, alam niya Oo, na alam na nandun lang nandun kayo. kayo. So, yung mga preschoolers, di ba, Doc, merong yung separation anxiety. Pero siguro mga ilang araw lang dapat binabantayan. May kailangan talaga i-let go nyo na and be firm about it. Yung teacher naman na alagaan siya, assure nyo yung bata na ano si teacher, yan ang second mommy nyo. So, Normally, di ba yung mga separation anxiety, mga a week lang yan eh. After a while, wala na. Ngayon, pag tumagal pa, dapat yata yung magulang. Ikaw ang may kasalanan eh. Parents ang Karamihan nga ata yung mga magulang nga ayaw mag-let go. Yung Di mga ba? Parang magulang gusto ang nang dapat- nandun na lang sa gate. Asikasuhin eh. Nakakaloka. O, ito na, next. Paano ba dapat ipaliwanag sa anak na ang mga gamit niya sa school ay hindi lahat bago? Uso ba nga? Sa inyo ba lahat palaging Eh, bago? si Regine, dalawang girls. Wala bang ito medyo slightly hand-me-down or hand-me-down Oo, muna kaya? syempre yung mga gamit galing kay ate goes to the sister. So, yun explain ko lang na it's still it works fine and it's gonna be okay. Hindi naman issue sa kanya yan. No, she's okay. As long as sasabayan mo ng konting bago para at least ma-feel pa rin niya yung excitement. Oo, Bago pa rin. meron pa rin. Oo. Okay. Sino? Doktora. agree ako doon. Sabayan mo ng bago. Oo, para hindi naman lahat para hindi hiram. lahat, ukay-ukay. Para ano din naman, Recycle. ma-excite din nga naman. Pero alam mo, minsan kasi yung bago na yan, sa atin nagagaling yan, kaya nagkakaroon ng ganong pag-iisip din yung mga anak na kailangan bago. Kasi tayo mga magulang, naku, excited ako anak kasi bago yung ganito mo, bago yung ganyan mo. Pag hindi nila alam yon, hindi issue sa kanila yon. Oo. Hindi nga issue. Okay, next. Magkano po ba ang dapat kong ipabaon sa anak kong elementary at high school? Magkano yung pinapabaon mo? Actually, Halo ako, ba? May pera at saka
baon na Hindi. pagkain? For Pawi kasi, pera na. Pera Kung na. ako, ang masusunod, 100 to 150. Bernadette, ikaw, ano ka Ako, ba? wala pa nga akong idea. Ngayon pa lang. Pero nung parang meron kaming orientation canteen orientation, parang Oo, ganon. oo. I gave her 50 pesos. Yun, Okay. meron doon pizza, mamili siya pizza or hot dog or may isa pa. I forgot. French fries yata, parang ganon. Tapos may drinks na. Ano sa inyo? Baon, how much? Pera. Sasabi ni Papa, dyan ngayon, 80 pesos, 90. 90. May butal pa, hindi Sabi pa niya may mga 100. Papa, hindi Ibig pwedeng sabihin, 100? saktong-sakto lang. Hindi pwedeng 100, Papa? May mga Ako days na. naman na, Ha? 150. Sinasagat Sinasagat. nila. So, dapat 90 lang 90 talaga. lang. Okay. Mukhang kalkulado niya kung magkano ang mga Oo. bilihin sa school. O, 90 kapag pesos inipon mo yung lang. 10 pesos, malaki na yun. Doktora. Okay, talagang kailangan halo. May baon ka para sigurado na mamimit niya yung Nutritional needs niya for the day. At the same time, kailangan ding pera para matuto siya mag-budget ng pera niya. Kasi pag lumaki yung bata na hindi marunong bumili, ano yun addition, subtraction, Yes, oo, di ba? true. Tsaka paano mag-save. Paano rin mag-budget. Paano ganyan. mag-budget. Kaya para sa akin, halo dapat. And then, So kayo, anong suggestion ninyo for... Baon ng pera. Let's say, Magkano? paghalo. paghalo, you have to go to the school, tignan mo yung presyo, pareho nung ginagawa nila. And then, mag-mock ka ng lunch, ganito yung ano niya, ito yung presyo. Tapos, i-multiply mo by the number of school days, di ba? So, depende kung daily nyo ba silang Depende. bibigyan or Oo. weekly. Oo. Ang suggestion ko, weekly. Weekly. Bakit po? Bakit po weekly? Mas magaling sa budgeting, tapos makakasave siya. Okay. Okay, next question. Wala. Mga sis, the class is not yet dismissed dahil magpapatuloy pa ang tsikahan at palitan ng kaalaman sa pagbabalik ng classmate natin umaga ang Sis! Mga sis, today is June 1 at sa mga may birthday today, kayo raw ay mga forceful planners. Ulo, isip daw ang lagi niyong pinapairal at hindi ang emosyon when it comes to personal ambitions. Ang pagtatrabaho ng husto ay makakatulong sa iyo at lalo daw kayong magpupursige sa tuwing nakikita nyo ang magandang resulta ng mga pinaghirapan nyo. Sikat ng ka-birthday ay ang Hollywood bombshell na si Marilyn Monroe. Ito ang sikat na ka-birthday. Swerte ka today.